ang isang walang kwentang dating aso, dating senador. Wala akong kwenta yun. Hindi dapat pinakikinggan Tuduin yun. lang natin na may due process. So ilan beses na po nangyari yon, ilan senador na po ang humingi ng tulong sa Senado, but eventually, pag sinabi ng korte na tama yung warrant of arrest, sila na mismo nagvo-volunteer mag-surrender. At sabi na sa akin ni Senator Bato, for as long as it's a Philippine court and in order lahat ng legal remedy ay pwede sa kanya. Ang problema nga, in what capacity ba si Senator Trillanes? Bigla na lang magpapakita dito, may warrant. Is he with the Interpol? Is he with the ICC? Police ba siya? So hindi naman pwede po na biglang dadating dito tapos makikipaghabulan sa isang senador, we're in session at papunta sa session hall. Even assuming may valid warrant of arrest, you still coordinate at papayagan mo pa rin pumasok sa session hall pagkatapos mahinahon na makikipag-usap. Yun. In that case po, may aksyon po bang gagawin ang Senado laban sa NBI o anumang ahensya ng gobyerno dahil nga sa nangyari kanina kay Senador De La Rosa? Well, we want to lower the temperature but at the same time protect the integrity of the Senate. So willing ako makipag-usap sa kahit sinong opisyalis ng NBI, pero in-identify muna namin yung nakipaghabulan kay Senator Trillanes because we're holding them in contempt. Yan. So we are going to detain them until makapagpaliwanag or ma-purge nila sarili nila ng contempt. Kasi kung sa House of Representatives man or sa dito sa Senator Cayetano, wag ko kayo lalambot ha. Pasensya na po, pero hindi, para lang sa kaalaman ninyo, magkakilala naman po kami ni Senator Cayetano. Pero dito, ako naninindian na therefore, Your Honor, it is invalid. Why? Ang magbibigay dapat ng warrant ay ang local court. Dapat dadalhin muna yan, warrant na yan, sa local court at ang local court ang magpapadala ng warrant. So, Your Honor, yung sinasabi mong obstruction of justice is irrelevant and walang kwenta. That's the truth, ladies and gentlemen. Bakit to? Kung maaalala ninyo. Eto, papaliwanag ko lang sa inyo. Ano sinasabi ni Marcos nung inaresto si Pangulong Duterte? Even if we are no longer under the ICC, that is very clear right now. We are no longer under the ICC. Anong sabi? Sabi ni Bongbong Marcos, yung daw ay pagko-coordinate o co-cooperate lang natin sa Interpol. Ang sabi, Interpol notice, yung kanyang sinunod. Okay? Ngunit datapat subalit, ang sinasabi ni Trillanes dito ay warrant ng ICC. There is no Interpol notice. So kung sinasabi nyo dati na si Pangulong Duterte ay naaresto sa bisa ng Interpol notice, this time, ang sinasabi nyo naman ay galing sa ICC. Nasabi ni Marcos noon ay hindi valid yun until dumaan sa Interpol notice. Ngayon, walang Interpol notice. Kanina, ipinakita niya yan. Ipinakita niya na warrant from the ICC. That warrant should be accordingly doon sa inilabas ng Supreme Court ay kailangan dumaan sa Korte ng Pilipinas, then the court will be the one to bring it doon sa particular person. Through the authority or yung magbibigay ng authority ay yung korte at bibigyan niyang authority ang yung kapulisan or NBI. Walang maipakita ang NBI ngayon na meron utos mula sa korte. So therefore, Trillanes, kalokohan yung sinasabi mong obstruction of justice. Under whose authority are you saying that there is obstruction of justice? Wala. Sa ICC, walang silbi. Papilyang ICC na yan. Bakit? Hindi naman tayo sinasakop ng ICC. Wala na tayo sa ilalim ng ICC. Wala na tayo sa ICC, kaya katarantaduan na sinasabi mo, Trillanes.
ako arestuhin. Pero nung nag-issue po yung RTC sa Makati ng warrant of arrest, ako po ay inaresto sa loob mismo ng Senado habang may session. At yun po ang precedence. Pag valid ang warrant, hindi pwedeng pigilin yon. Kaya sila po, they are courting cases to be filed against them for obstruction of justice. Mhm. Pero sir, sa saligang batas po, Article 6, Section 11, nakasaad na a senator or member of the House of Representatives shall be privileged from arrest while the Congress is in session. Para po yan sa mga offenses na may parusang hindi hihigit sa 6 na taong pagkakakulong. Hindi po ba? Ano po ang Yun, epekto ng probisyong ito? Objection, Your Honor. The reporter is misleading. Hindi po pinapaaresto si Bato hindi dahil sa merong immunity. That's wrong, Precedence. The reason why hindi papayagan ng Senado na maaresto si Bato dahil walang authority ang ICC na mag-aresto ng kahit sino man sa Pilipinas. Walang authority. Ako, tanong ko lang sa inyo, tayo ba nasasakop na ng bansang ICC? Wala nga eh. Walang bansa yung ICC. Anong authority ng ICC? We are not part of the ICC. That's the question should be asked. Hindi yung dahil ba sa immunity? Walang ganun. Misleading yung tanong, kaya tuloy yung sumagot. Olats Sa din. kaso ni Senador De La Rosa. Yun po, nakalagay po doon, 6 years or below. Kasi doon sa kaso ko po, nung ako ay inaresto sa loob ng Senado, Misleading itong tanong na to. Misleading din si Trillanes. ito po ay reclusion perpetua, yung penalty noon. Kaya hindi ako naproteksyonan noon ng provision na yan. Ito pong crimes against humanity, ganun din po, life imprisonment ang penalty niyan. Kaya hindi siya pwedeng proteksyonan nung ganyang constitutional provision. Maliwanag naman po ito kung sino nasa tama rito. Ganito lang po, para maliwanag. Ito pong si Bato de la Rosa, ngayon ay nagpapa-victim siya na mode. Pero kung tatandaan po natin, kay siga-siga nitong mamang ito, libu-libong Pilipino yung pinapatay, tapos Dapat kasuhan ng cyber libel to. Kung ako kay Bato, kasuhan ng cyber libel. Bato, kasuhan mo ito. Sinabi niyo, pinapatay mo daw libo-libo? Kasi pag kinasuhan mo ng cyber libel yan, kailangan mapatunayan ni Trillanes na pinatay mo talaga yung libo-libo. hamont man na sasama daw siya sa ICC, ngayon kung ano-ano ang ginagawa para iwasan yung pag-serve ng hustisya. May nakita po kanina dyan sa sesyon ng Senado yung video ng paghabol kay De La Rosa ng mga NBI agents sa loob ng Senado. Ang sabi ni De La Rosa, kasama raw ho kayo doon Ano ho ba talaga yung nangyari ng mga oras na iyon? Wala po ako doon physically, no? Pero sana nga nandoon ako para na-wrestling ko tong mamang ito Nadala na sa kotse ng NBI. At Ang tapang ni Trillanes. Wrestling daw kay Bato. Senator Bato, mag-wrestling nga kayo nito ni Trillanes. Tingnan natin kung saan ang bayag nito ni Trillanes. Hindi, sabi niya sa'yo, re-wrestlingin ka daw niya kung ako sinabihan ng ganyan, tapos ako si Senator Bato, ganun ako kalaki, hindi ko papayag. Gagawa ako ng wrestling, dyan sa loob ng Senado. Magre-wrestling talaga kami. kasi nahihiya pa sila Nahihiya pa ho yung mga ibang ahente. Binuli niya, sinigaan niya. Tapos nung nakalusot siya, takbo siya. Hindi pa pwedeng ganyan. Nagpapatay ka ng libu-libong Pilipino. Ayan nagpapatay ka daw. Sabi ni Trillanes, Senator Bato. Kasuhan mo ito. Literal ito ang libelous. Mantakin mo sabihin nagpapatay ka ng libu-libong Pilipino. Papayag ka nun? Tatanggapin mo na lang yun? Tapos iiwas ka ng hustisya. Di ba ho, ganito, simple lang. Pagka ikaw ay nag-order na patayin, kahit isang tao, murder po yan.
life imprisonment. Ito po, buhay tayong lahat nito. Nung nangyari yan, siya ang PNP chief. At naimbestigahan na po yan ng ICC. Meron certainty of conviction, yung ebidensya laban sa kanya. Kaya nga po, nagpataw ng warrant of arrest. Yun po. Paano po ba kayo nakakuha ng kopya? Nung Yun nga. warrant? Ito po ay nabigay sa PCTC. Kanina po nung nag-appear siya. So ito yung sealed warrant. Ngayon ako po ay nakikipag-ugnayan sa kanila simula po 2017. Di ho ba? So simulat sa pool, nagko-coordinate ako sa kanya para nga sa ICC, para nga makakuha ng hustisya yung mga pamilya ng mga nangamatay nung sa EJK no panahon ni Duterte. So hindi ko po binibitawan itong kasong ito until mapanagot natin yung mga may pagkakasala dito. O so ibig sabihin po ba niyan, kayo'y nandiyan dyan bilang tugon doon sa sinabi noon ni De La Rosa, no, go ahead, make my day. Yun lang po Yes. ba? But really, you have no, how would you call it? You have no participation in all of Gan- this. Wala? Am I correct, sir? Ganito po. Maliwanag po yung hamon niya. Nasamahan ko pa raw yung mag-aaresto sa kanya. Ganun lang po yung kasimple. Kaya ako nandun Oh, ayan yung warrant. Oh. Tingnan ninyo ha. Oh. niya. Nasamahan Nagpakita niya si ko pa raw yung Trillanes. mag-aaresto sa kanya. Oh. Nakita ninyo? ICC. Hindi po Interpol. So yung palusot nila na Interpol ay nakikikooperate lang daw tayo, wala yung palusot na yun this time. Malinaw ho yun. Wala pong Interpol notice. Ang ipinapakita po dito ay ICC warrant which is not valid in our country. Why? Because we are not part of the ICC. Malinaw pa sa mas malinaw yan. Bobo na lang ang makakapagsabi na dapat arestuhin yan. Kasi nga, ang dapat nga, malinaw ang sinabi ng Supreme Court eh. Idadaan muna sa korte natin. At ang korte ang magpapatawag kay Bato. Asan yun? Wala. Di ba ho? Oh, kaya napaka-importante, maunawaan natin ito. O, tingnan naman natin yung nangyari kanina. Pinapasight in contempt. Mr. President, the body, with the permission of everyone here, that we move, that we cite these individuals in contempt. So move, Mr. Is President. there any objection? If not, the John Does and Jane Does as identified individual are held in contempt. I am directing the OSAA to put in custody, Senate custody, to the said individuals and to detain them in the Senate premises. If they need assistance, you're authorized to coordinate with the Pasay City PNP until such time that those held in contempt can purge themselves of contempt, meaning to satisfy us with their explanation. Senator Marcoleta, are you satisfied with? Yes, Mr. President, I'm satisfied. Incidentally, I think the incident this afternoon can also be used to appeal to the Supreme Court that it's now high time for them to dispose or act on the petition, on the inquiry, whether or not the former president was, or the abduction of the former president violated Philippine laws. And if they can act precisely on the basis of what happened today, we will be guided in future incidents. Alam mo, tama itong sinasabi ni, ni Marcoleta. Sabi niya, it's about time. Supreme Court, you have to really, magkakaroon po ng gulo eh. This is going to be the legislative branch, the Senate in particular, versus the executive branch. Para ho magkaroon ng arbiter,
Magkaroon po talaga ng kaliwanagan na dyan. Kailangan mag-issue na po ng Supreme Court agad-agad na legal ba yung ginawa kay Pangulong Duterte at inuulit na naman nila ngayon kay Bato. Kasi magkakaroon ng standoff dito, ladies and gentlemen. Sa tingin ko magkakaroon ng standoff dito. Hindi papayag ang Senado, lalo na ngayon napalitan ng Senate President. Sana kung si Juan Bol Professor yan, wala na, tapos na laban. Binigay na naman si Bato. Since tapos na ang wala nang katungkulan ito si Juan Bol Professor Soto, talaga mag-stand up ito. Kaya kailangan na, it's about time na makialam ang Supreme Court at sabihin, legal ba ang pag-aresto kay Pangulong Duterte at tama ba na gawin na maaresto etong si Bato sa bisa ng ICC warrant? Dapat to Supreme Court dyan. Pumasok na sa eksena. Yes, that may happen. Sana wala naman. Pero sana if they can decide as soon as possible, Mr. President, considering what happened today, they should include in that disposition a guideline sa mga ganitong pagkakataon. Your comments are in order and noted. And Mr. President, to add, because we have an existing law, I'm citing Republic Act 9851, which is about transnational crimes, international crimes, crimes against humanity. Ang sinasabi po ron, Mr. President, is very clear, specifically under Articles 17 and 18. Na kung saan sinasabi sa ganitong mga kaso, ang talagang merong jurisdiction, primary jurisdiction, ay yung ating local courts, Mr. President. Paano ngayong mangyayari na mas kakatigan pa ng mga taong gustong humuli kay Senator Bato yung sinasabi na warrant of arrest? Alin ba yung pakikinggan nila? Alin ba yung una nilang tutuparin? Yung inaatas ng isang korte na ang kanyang jurisdiction is not questionable considering that we have already withdrawn from the Rome Statute. Bakit po yun ang kanilang gagamitin? Halimbawa po sa Article 17, Mr. President, sinasabi po doon na yung surrender o yung extradition ay pwedeng gawin in accordance with existing extradition laws or treaties. Alam naman natin, hindi naman po bansa ang ICC, Mr. President. Tama! To further your discussion, Senator Marcoleta, under the ICC rules, if a nation exits ICC, they're given 1 year to authorize an investigation. And this was brought up by the former president's defense team that the investigation happened 1 year after. After na 1 year, yung investigation which led to the charges. But yet, in the appeals court ng ICC, they upheld the charges. So what is the net effect nito for the public to know and for members of our PNP and AFP to know? That means that under the Duterte ruling, whether it's the Marawi siege, whether it is the battle, the 30, 40, 50-year fight with the Communist Party, CPP, NPA, the ICC now can suddenly come out with warrants for any cabinet member or any elected official or any general or colonel or sergeant of our military and police under the doctrine that they did under Duterte. So if you do not have to pass Philippine courts, then we will have dozen, 2 dozen, 4 dozens, 100 former Senator Trillanes going to different places and just picking up anyone and saying that they have to be brought to The Hague. So that would be ridiculous. So that is precisely why we passed Senate Resolution 44
that each Filipino, regardless of political color, regardless of background, will have to have their day in court. Having said that, we will, in fact, deal with that during the hearings of the Committee on Rules and the Committee on Public Order. What is important right now is that we assure the Philippine Republic that the Senate is functioning and there is no threat from stopping us by any legal machination or manipulation. Having said that, Senator Marcoleta, with your indulgence, just while we were passing the motion to hold in contempt the NBI agents, retired Major General Rene C. Samonte, our Sergeant of Arms, gave me this. May 11, 2026, for Senate President Alan Peter S. Cayetano, sir, as directed herewith is the sequence of events as to the reported assault on Senator Ronald De La Rosa. Earlier this morning, 0700 hours, NCR Chief Attorney Dong Gallo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance of former Senate President Vicente C. Soto. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed. Truly yours. So the investigation will bear out what happened. The point I want to make is that even assuming fully coordinated yung arrest warrant, they should have approached Senator Bato or approached the Sergeant at Arms, given a copy of the warrant, and negotiate his surrender because they are in Senate premises. Provided dyan na mag-issue ang ating korte. Yun yung sinasabi. Kahit pa nga daw mag-issue dapat nakipag-coordinate. Hindi basta-basta haharangan. Pero instead, nakipaghabulan sila. Hinabol nila, they attempted to stop Senator Bato from attending the session. Even ordinary arrest. Konsehal, Vice Mayor, Sangguniang Panglalawigan, even SK. When they're in session, usually yung police pupunta doon, magpupos, i-coordinate sa presiding officer at sasabihin, ito ang warrant of arrest. So we cannot excuse yung paghahagod o yung habulan inside the Senate premises. Now, as to whether the NBI is justified, whether there are any criminal laws violated, whether there are administrative laws, we will wait for the investigation. So we are holding them in contempt precisely because of the actions they've taken and the manner in which they tried to not arrest, but to prevent Senator Bato from reaching the Senate plenary hall. Mr. President, having held Actually, kanina meron ako nakita na video, hindi ko lang makita ngayon, may naaresto na cite in contempt ang isang NBI agent. Yung pilit na umaaresto kay Bato kahit wala namang humaharang then pala. in contempt, I believe an investigation is proper. Yes. Thank you, Mr. President. So we'll refer all of the comments after the previous referral to the Committee on Rules and Committee of Public Order. So all of these comments said in plenary and including the videotape, including the report, the spot report of the Sergeant of Arms, is referred to the two committees. Senator Bato. Mr. President, while the investigation is pending, this representation would like to move that the current Sergeant at Arms be replaced with the former Sergeant at Arms, Brigadier General Mau Aplaska. Tama yan. Kasi pinayagan ng Sergeant at Arms, nagmukha tuloy tanga yung Senado. Mr. President, I so move. If I may intervene, I appreciate your immediate action, Sergeant at Arms, and I had a couple of sidebars this afternoon, and
I think this is my only interaction with you except for bumping into you. He's been very candid. He's acted on it right away. But just given the situation now, I tend to agree with Senator Bato that in the meantime, we have an acting Sergeant at Arms. But if the good general can continue assisting the Senate, your service is very much appreciated. But I think it will also protect you from future. Before we decide on the motion of Senator Bato, Senator Marcoleta. So I would my. Grabe ngayon, no, nakita ko sa social media. Pakita natin to. Maganda to eh. Grabe ang ginawa ng ngayon, ng NBI. Malupit. Sila ang nag-i-inspeksyon sa mga lumalabas na mga sasakyan. Oo, sa mga sasakyan na lumalabas ng Senado. Oh, lahat ng umaalis na sasakyan, wow! Ganun na pala ngayon Kaya nga alam mo, dapat manghimasok na po dito ang Supreme Court. Kasi ito'y lantarang pambastusan na eh. Sa totoo lang kung ako ang Senado, kung ako ang si Senate President, bastusan na yung ginagawa eh. Sino kayo para mag-inspect? Oh. Parang mga goons na eh. Sorry pero hindi ho tama eh. Mali po ito. Bakit? Anong meron? Bakit nag-i-inspection kayo papalabas? Karapatan ng mga senador lumabas ng Senado. Alam mo, the Senate should stretch its power. Hindi pa pwede yung ganyan. Lantarang bastusan ang ginagawa sa inyo, Senado. Lalabas kayo ng inyong, martial law ba ito? Martial law na ba nangyayari ngayon? Martial law na? Anong to? Kakairita. Ito, panoorin natin Ngayon naka-lockdown po ang Senado dahil po sa mga pangyayari na ito. Oh. Balikan natin ang lockdown sa Senado. Wala nang pinapapasok ngayon. Kasunod ng tangkang pag-aresto ng National Bureau of Investigation kay Senador Bato de la Rosa. Nakatutok din doon live si John Consulta. John? Yes, Mel. Pasado alas 3 nga ng hapon ng magsagawa ng lockdown ang Office of the Senate Sergeant Affairs dito sa bahagi ng Senate building at Senate compound. Pasado alas 3 ng hapon nang biglang in-lockdown ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA ang Senate compound. Bukod sa pagkasara sa main gate ng Senate compound at paglalagay ng barbed wire, sinimulan ding ibaba ang roll-up doors. Nang makalabas ang ilan sa mga Senate staff at sibilyan, tuluyan ang isinara ang mga ito. Ibinaba rin ang roll-up door ng entrance ng parking area ng mga senador sa Senate building. Maya-maya, dumami na ang gwardya sa mismong main gate ng Senado at mahigpit na ipinagbawal ang pagpasok ng mga otoridad, maski pulis at NBI agents. Nangyari ang lahat ng ito makaraang tangkaing arestuhin sa Senador Bato de la Rosa sa loob ng Senate building at sa kasagsagan ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa ngayon, mas mami na ang bilang ng pulis at NBI sa labas ng Senate building. May nakabalandra na ng mga sasakyan sa labas ng main gate ng Senado para di basta-basta makalabas sa mga sasakyang magagaling sa loob ng Senate compound na hindi dumadaan sa visual check ng mga otoridad. Sa mga sandaling ito, bahagya ng binuksan yung isang roll-up door dito at kung saan nakita nga natin na naglapasan yung mga empleyado ng Senado at naglalakad ang ilan sa kanila ngayon at kapasin-pasin naman yung mga midalang sasakyan at sa akin likuran, isa-isa na ngayon na pumipila palabas dito sa main gate ng Senado. Doon naman ay ang nag-aantay sa kanila ay mga NBI agents na nag-i-inspect at Alam mo, katawa-tawa to sa totoo lang Pwede naman mag-helicopter si Bato
Sa totoo lang ha, pwede mag-helicopter si Bato kung gusto niyang umalis dyan. Hindi niya na kailangan magsasakyan. At saka anong authority? Di ko gets eh. Under whose authority na ikulong nyo dyan si Bato o hulihin nyo si Bato? ICC? Are you kidding me? We are no longer part of ICC? Meron ding mga ilang grupo ng ating mga kababayan na nagrarally at nagsasagawa ng kanilang kilos protesta, bahagi nga no, ng mga nangyayari nga dito sa gusali ng Senado. So yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Ayan na po nangyayari ngayon. O ito, tingnan natin ha, yung interview ho kay Cayetano po. At sa punto pong ito, makakausap natin live ang bagong luklok na Senate President, Senator Alan Peter Cayetano. Good evening po. Good evening, Vicky, sa lahat po na nanonood ng GMA7. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alright po. Ang sabi po ni dating Senador Antonio Trillanes IV, obstruction of justice ang paglalagay sa protective custody ng Senado kay Senador Bato de la Rosa dahil meron daw pong warrant of arrest para sa kanya mula sa International Criminal Court. Ano po ba ang tugon nyo rito? Ma'am, unang-una, napakaraming problema ng Pilipinas sa presyo ng bilihin, dun po sa oil crisis. May political crisis din po tayo, nangyayari din po yung impeachment. Bakit naman po tuwing magbubutuhan sa Senado, biglang lumalabas na kailangan hulihin si Senator Bato? So today po, immorally, illegally, Yon. lahat po na Lahat yan, immorally, illegally, ginawa po ngayon, araw na ito. Ha? Ay kagahapon pala kasi upload ko ito umaga. violation ay ginawa nila, nakipaghaguran, nakipaghabulan sila sa loob ng Senado. May proseso po ang pag-serve ng warrant. They have to coordinate with the Senate President and then may legal remedies po ang isang senador katulad ng kahit sinong Juan de la Cruz na pwede pumuntang korte. So actually po si Senator Trillanes mismo ay nagtago din po sa protection, nagpasailalim sa protection ng Senado bago sumuko. So ang gusto po kasi nila is a witch hunt na ayan si Senador Bato, eto warrant, na hindi naman nila pinapakita tapos bigla nilang huhulihin. Tapos may maraming mga agents ng dito sa loob ng Senado. You can't blame us to think that it's not really justice but ayaw nilang magbago ang mayorya dito po sa Senado. Pero Mr. Senator, sa saligang batas nakasaad na hindi maaring arestuhin ang isang mambabatas habang nakasesyon po ang Kongreso. Pero para po sa mga offenses na may parusang hindi higit sa 6 na taong pagkakakulong. Ano po ba ang application nito sa kaso po ni Senador de la Rosa? Yes. So we have Senate Resolution 44 na nagsasabi na kapag ka ito ay foreign warrant, kailangan dumaan pa rin to sa local court. Tapos yung local court ang mag-i-issue ng warrant of arrest. And sa siguro Yan po yung malinaw. Kasi misleading talaga yung mga tanong ngayon ng mga reporter eh. 'Di ba ang immunity kung yung mga kasalanan lamang na may 6 na taon na pababa, so therefore hindi kasama ang immunity na to kay Bato? Hindi po. Hindi yan ang tamang tanong. Maling tanong yan eh. Kaya nga nung sinagot ni Trillanes, mali din na sagot. Maling tanong eh. 'Di ba? O ngayon, ang sinasabi at napakalinaw dito, ladies and gentlemen, sinasabi na ang any international warrant should pass our local courts. At ang local courts ang mag-i-issue ng warrant. Hindi po yung international. Malinaw na malinaw po yan. Abogado po, Senate President ang nagsabi. Hindi po ang One Ball University professor. O di kaya ang isang walang kwentang dating aso, dating senador. Wala akong kwenta yun. Hindi dapat pinakikinggan gawin yun. lang natin na may due process. So ilan beses na po nangyari yon, ilan senador na po ang humingi ng tulong sa Senado, but eventually pag sinabi ng korte na tama yung warrant of arrest, sila na mismo nagvo-volunteer mag-surrender. At sabi na sa akin ni Senator Bato, for as long as it's a Philippine court and in order lahat ng legal remedy ay pwede sa kanya. Ang problema nga, what is the
in what capacity ba si Senator Trillanes? Bigla na lang magpapakita dito, may warrant. Is he with the Interpol? Is he with the ICC? Police ba siya? So hindi naman pwede po na biglang dadating dito tapos makikipaghabulan sa isang senador. We're in session at papunta sa session hall. Even assuming may valid warrant of arrest, you still coordinate at papayagan mo pa rin pumasok sa session hall pagkatapos mahinahon na makikipag-usap. Yon. In that case po, may aksyon po bang gagawin ang Senado laban sa NBI o anumang ahensya ng gobyerno dahil nga sa nangyari kanina kay Senador De La Rosa? Well, we want to lower the temperature but at the same time protect the integrity of the Senate. So willing ako makipag-usap sa kahit sinong opisyalis ng NBI, pero in-identify muna namin yung nakipaghabulan kay Senator Trillanes because we're holding them in contempt. Yan. So we are going to detain them until makapagpaliwanag or ma-purge nila sarili nila ng contempt. Kasi kung sa House of Representatives man or sa dito Senator Cayetano, wag ko kayo lalambot ha. Pasensya na po, pero hindi, para lang sa kaalaman ninyo, magkakilala naman po kami ni Senator Cayetano. Pero dito, ako naninindigan na dapat talaga kayo ay maging matikas. Huwag kayong papayag na magpapabraso kayo sa executive. Ako naniniwalang hindi nyo gagawin yan eh. Ako, sigurado ako. Kasi kung maalala nyo yung resolution na binasa ni Marcoleta tungkol dun kay Pangulong Duterte, galing po yun kay Cayetano. Dinadaan niya kasi sa legal na paraan. Tama yun. Dito, napakatindi ng legal na ginagamit ni Cayetano na bawal talagang arestuhin unless there is a warrant from the local court. And what case? Hindi pwedeng basta-basta arestuhin. Dapat morally and legally tama. At sana po, Senator, talagang panindigan nyo yan. At yung mga bumaboy sa Senado, tinanggalan ng authority ang mga bantay nyo dyan. Winalang niya kayo. Abay, dapat, sir, parusahan nyo yan. I-cite in contempt nyo yung mga animal na yan. Hindi ko kasi tama. Sa totoo lang, ako naniniwala ako, ginamit lang sila ni Trillanes dito eh. Kawawa yung mga NBA. Ako honestly, matitino yung mga NBA na yan eh. Mga professional yan eh. Professional yung mga yan eh. Kaya lang, alam ko nagagamit sila ngayon. At wala naman silang choice. Sa totoo lang. Kawawa eh. It's either kasuhan sila for not following the order of their director. Diba? Kaya nga kawawa ho, naiipit yung mga NBI dito. Tama ho ang NBI dito sa totoo lang. Nasa tama ho silang kaisipan. Kaya lang, wala ho silang magawa. Kaya ang mabuting gawin dyan, ipakita natin, Senator Cayetano, na yung mga nagkakamali, yung mga sumusunod sa maling utos, ay dapat una sinasight in contempt, next, kasuhan sa local courts, para talaga makinta nila, huwag kayo sumunod sa maling utos. At mali ang utos na yan. Dapat ganun. Alam nyo, dapat kasi dito hindi init ng ulo eh. Tama yung sinasabi ni Cayetano dito, dapat relax. Daanin natin sa batas. Even if sometimes may duda tayo eh, di ba? Alam naman natin yan. Minsan may duda tayo sa local courts, di ba? Yan na sinasabi ng mga netizen. Pero gayon pa man, we have to respect it eh. Or else magiging kangaroo country talaga tayo. Ngayon nga, ganun ang ginagawa nila. They're trying to control everything. Di ba? They're trying to do everything para brasuhin ang batas. Pero wag natin balikan ng same attitude. Pero dapat manindigan si Senator Cayetano na hindi niya ibibigay si bato. Senado, yung nga lang medyo bastos ka sa committee level ay hino-hold ka na in contempt. Ano pa kaya yung pigilan mo yung isang senador na umabot sa session hall? Opo. Doon naman ho kay dating Senador Trillanes, meron ba kayong gagawing hakbang? Well, kasi pag hindi naman siya direct contempt,
we will allow the investigation to go through. He's a former senator. He's always welcome here in the Senate. We can have different political views but discuss. Pero hindi pwedeng parang Gestapo o para kang may private army na papasok dito tapos pipilitin mo yung gusto mo. Yung lockdown na ginawa namin was in response na caught in the act o flagrante delicto yung ginawang pag-assault kay or attempted na pag-assault kay Senator Bato. So let me make it clear yung contempt order, immediate yon. Ngayon yung legal namin nag-aaral ngayon kung ipapa-inquest yung mga nahuli or kung mag-iimbestiga muna ang dalawa naming committee. But I'm hoping cooler heads will prevail and I'm hoping there'll be a dialogue between the executive and the new leadership para we can focus on work. Opo. Alam mo, bagay talaga ito si Cayetano sa Senate President. Hindi, walang biro. Tama itong ginagawa niya eh. Hindi niya babalikan ng mali din. Kasi pag mali, binalikan mo ng mali, patay tayo dyan. Yari kayo sa korte. Mas mabuti pa yung gawin mo ang tamang legal na paraan ng pagsagot. Tama yun. At ngayon pong na-impeach na sa Kamara si Vice President Sara Duterte, inaasahang dadalhin na sa Senado. Ano Yan, pag-usapan natin ang yan. articles of impeachment. Ang sabi po ni dating Senate President Tito Soto noon, agad niya itong aaksyonan. Ngayon kayo na po ang nakaupo. Paano po ang magiging takbo ng impeachment trial sa Senado? Actually, kaharap ko yung buong former majority sa lounge nung ako'y hinatak ng aking MRO at ng production assistant nyo. Dinidiscuss namin yan. Malinaw naman po ang konstitusyon, malinaw naman po ang batas, very clear naman yung sinabi ng Supreme Court na forthwith. Pinapaliwanag nga ni Senator Soto, ang ibig sabihin, magko-convene ka agad. Hindi trial ka agad kasi may mga administrative na hakbang na gagawin. So we are under public scrutiny. Kayo mismo, binabantayan nyo kami. The Senate is on trial. Bantayan nyo kami at husgahan nyo kami, but we will follow the law. We'll follow the Constitution, we'll follow the law. Senator, kailan po ililift itong lockdown sa Senado ngayon? They're in the process. Ina-identify lang kung sino yung nakipaghabulan. Actually, may konting commotion sa likod ko na parang habulan. I don't know what's happening, but we want to restore order dito sa Senado. Mhm. Pero ano ho yung mood ngayon dyan, Mr. Senator? Nagkakabulan nga eh. Hindi, alam mo, dito masusubok ang leadership ni Cayetano. Kasi alam naman natin na tumakbo din tong pang-national eh. Dito malalaman natin kung kaya niya ba na yung mga ganitong chaos. Malalaman natin ang tikas nito. Medyo nagulat kami lahat kasi alam naman namin na lahat gagawin na hindi kami makabuo ng 13 or 14 but hindi namin na-expect kasi kitang-kita sa video. Isa lang yung staff doon yung kasunod niya. Hindi pa niya staff. Mag-isang pumunta si Senator Bato dito pero ngayon lang ako nakakita ng grupo ng agents nakikipaghabulan ng senador sa loob ng Senado. And I'm Grabe, sure hindi ito ang gusto. Hindi pala niya staff yun. Isa lang ang staff niya doon. Grabe. Puro pala mga NBI yun. At eto notice. Alam nyo ba, eto para sa mga hindi nakakaalam grabe yung pambabastos na ginawa ng Una, may bagong batas kasi sa Senado para lang sa kaalaman ninyo. Bawal dyan ang maingay, bawal ang pumapalakpak sa loob, dun sa pinaka hall nila, bawal din na may dalang tubig, at alam nyo ano pa, bawal ang walang collar. Totoo. Yung walang collar na damit, pumapasok sa Senado, bawal po yun. Yan ay batas dyan sa loob ng Senado. Pero yung mga NBI, nakita nyo? Yung iba mga walang naka-t-shirt lang. Parang bebenta ng sa labas. Ng Yossi. Pero ganun nila, ganun nila binaboy. Binastos ho nila yung talagang lahat ng patakaran sa loob ng Senado. Ngayon nga, may matindi akong tanong. Mamaya, tatanong ko sa inyo bago tayo matapos. Ng ating Pangulo at hindi ito ang gusto nating image sa buong mundo. No? So I'm hoping yun nga na it was only tempers that flared. It was some machinations na inisip ng kung sino-sino. But let's restore order. May batas tayo. So sundin natin yung batas. All right, Senate President. Pag nasunod na po ba yung batas, Senator Cayetano, pwede na lumabas. Yan kasi sabi ni Kim Chiu. Alan Peter Cayetano, maraming salamat po sa oras niyo.
Sa akin tol, isa ako sa Banateros Vloggers tol eh. Oo nga, isa sa mga Banateros vloggers. Kasi di ba Banateros Brothers, kami yon. Sila Banateros Vloggers. Yan, ayun, alam nyo na kasi fake news daw ako eh. May nag-comment kasi sa video natin tol, fake news daw ako. AI lang yung kasama mo, hindi yan si Jay Guevara, sabi nga nun. O yan kitang-kita nyo yun Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banatero